guys, welcome back. Maglalakad kami papuntang Kalindagan. Siya pang Pinoy nandoon na sa baba. So, nagsombrero ako. Hindi ako naglagay sa polo. May 27. Iikot na naman ako sa ano. Saan kaya siya? Nagtatago. Loko nagtatago si ano. Nagtatago si Apang Pinoy. Saan kaya? Madumi na yung puwet mo. Akala ko nandoon ka na. Andito lang pala nakaupo. Doon ako nagsilip ako doon. Kanina, tarik ang araw. Silip ako doon. Nasaan kaya? Ano yun? Bata. Kasi agad. Kala ko yung ano natin. Susi. Wala ko na. May, kailan na tayo ikot? May 27? Ay, 24 lang. Ngayong Friday. Ngayong Friday ba? Next Friday. Next Friday. Ang haba ng mukha yung kabayan. Tingnan mo. Labi ka magsalita. Pag mahaba ang buhok, bakla na agad. Long hair siya, long hair. Ganyan din ako ng kabataan ko dahil. Yung long hair na ako. Yung panahon ng hapon. Panahon ng hapon, long hair si Kuya. Year 2000. Umuwi ako sa Pinas. Sa panahon ng mahaba ang buhok niya, construction worker pa siya noon. Gumagawa ng bahay at saka kalsada. Naubos na. Kasi malayo yung tirahan nila sa desierto. Sa desierto wala ng mga barbero. Kaya mahaba yung buhok. Sa kwentuhan ng mahabang buhok. Dahil sa desierto yung tirahan nila. Bakit kaya yung mga lalaki nagtrabaho ng construction, nasa desierto yung ano nila, malayo sa city. Kwentong pagong, kasi daw, baka Pilipino makadali ng mga Arabia.
Kaya nilagay sila sa disyerto. Kaya malayo sa city Malayo sa city. para hindi laging absent yung mga tao. Pag nasa Kasi city pag nasa sila, city, iniisip kasi nila yung mga Arabian. Hindi sila makapasok. Walang laging square, gala ng gala. Saan nagpupunta. Hindi tulad sa malayo sa bayan. Gawa lang ang isa. Mas maganda kasi yung malayo ka sa bayan kung bakit. Makaipon ka. Hindi gastos ng gastos. Yung ibang malaking kumpanya talaga. Nagkakampos sa malayo sa bayan. Kasi libre naman ang pagkain. Lahat libre. May libreng sabon. Libreng pagkain. Lahat libre. Para makaipon kayo doon kayo sa t-shirt ko nakatira. Tanong na namin yung dagat. Ibang lahi ito na Mahal. uh, Para mga pinayaman. doon banda maraming isda siguro. Kasi maraming ibon. Maraming ibon, maraming malitay siya. Ibang lahi. Ibang lahi sila. Gumaya na din sila sa mga Pilipino. Mahilig mga nakauli. Wala, yung pana naman yun. Pag ganun niya kuya ba, yung nasa likod niya mapana. Nahuli niya. Ayun si kabayan, balot na balot. Lakas ng alon. Alon na yung tawag ng kuya. Ha? Alon. Ano? Paano kakain ng isda niya? Ang lakas ng alon. Maganda yung tahimik na dagat. Bakit pagka maalo na hindi na nakakain? Pag sila pagka panahon ng hapaghan, Ha? magugutom sila pag panahon ng taghangin kasi maalon. Hindi na sila kakain. Ganun. Magkakamatay yun. Ang alon lang naman yun sa ibabaw. Hmm. Ang lakas. Ang lakas ng wala silang pasok ng Pilipino.
siya masyado mainit. Kasi may tubig eh. Doon maano. Sakit ang init. No? Kasi may tubig. Pag naligo ka, ang lagkit na din yung katawan kasi Sa atin, yung mga nagbabike palakihan ang gulong. Dito naman dito nila. kaliitan. Maliit ng gulong, pinaasan lamang yung upuan at saka yung manilitan. Maliit lang yung bahay dyan. Maliliit. Saan? Hindi siya gano'ng kalaki dyan. Sa loob? Oo. Alam mo lang, ang laki kaya yung bahay yan. Gano'n. Tingin mo lang maliit. Pero pag pumasok ko sa loob, maluloob. Sino naman ang mga tira dyan? Parang Pilipino. Kasi yung style ng ano, Tingnan mo yung pinakalabas na yun. Laki. bungalow. Bungalow ganyan oh. Bungalow. Ay, liyado ng iwan dyan mga lokal. Nakatakot naman ganyan na lakas ng ano. Pag naligo ka, pagbalik, madala ka talaga. Kaya ayaw ko talaga ng ano. Kasama niyan sa ayaw ko maligo ng dagat. Takot. Hindi ka nakakaligo ng dagat sa Bataan. Ha? Nakakaligo ng dagat sa Bataan. Hindi. Hindi ko yun. Tumatay si Pupoy. No, nagdito ko. Pati kinapakain ni Pupoy sa kapong. Yung mga isda. Kaya maliit yung isda. Hindi na tumubo.